Thank you. Salamat mga kapatid at sa iyong pag-asikaso sa aking pangaling anak. Nakakatuwa, no? Nung bata siya, mabilis na siya tumakbo, kaya alam na namin magiging sports to. Hinabot siya ng lolo niya. Ng lolo niya, nakalabas siya ng bahay. Tumakbo siya, dire-diretso siya doon sa kanto. Pagdating sa kanto, kaliwa naman yung lolo niya. Habol. Habol kami. Tapos pagdating sa mga kanto, kaliwa na naman siya. Karikod na. Kaikod siya sa isang buong block doon sa amin sa and talagang alam na namin Sports na pala. magiging ano to kay tatay. Mga anak ng mga sports din, basketball. Yes, praise God dahil hindi siya, sabi nga, tama talaga yung sinabi ng Panginoon. Train up a child the way he should be and he will not depart. And I assure you mga kapatid, pati ko rin sa anak ko, hindi siya nag-depart doon sa kung saan siya kunin ng mama niya, ng lola niya, kaya hindi na po. Hindi siya nag-depart. Pero very blessed na magkaroon kami ng panganay at mga anak na mapapababait, paminsan-minsan. Of course, natural yung matigas ang ulo dahil tatay ko sa ulo. Isa po yung magmamana sa tatay din. Hindi masama. Yung mama napakabait ka, masunurin yung mama niya. Pero ito ang babasahin ko sa Kawikaan, Tagalog na later na. Pakinggan mo ang sinasabi ng marunong, pakinggan mo mabuti habang itinutulong ko ito sa iyo dahil magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Kung malalaman mo ito at masasaulo, itinutulong ko ito sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Ang kawikaang ito ay sinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Sa pamamagitan ito ay malalaman mo ang katotohanan at masasagot mo ang mga magtatanong sa iyo. Ang salita ng Diyos ay tapat at wagas at maraming nais palaging sabihin ng Panginoon at mapalad tayo, mayroon tayong mga tama. Makinggan tayo din ang mga sinasabi ng marunong at ng mga tatanda. Sabi nga ng mga magulang mo, pakinggan mo yung masabi ng mga tatanda. Kasi mayroong wisdom mula doon. At mapalad nga ako dahil nakinig ako sa mga magulang ko at nakita ko ang mga sinabi ng mga magulang ko na tama naman talaga sila. At ito rin naman ang binabahagi ko sa akin. Kaya ngayon, ito rin ang aking pinapamana sa kanya. Pakinggan mo ang mga sinasabi ng marunong at hindi ka mawawalay sa kanila. At doon, itinuturo sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Kaya, ang salita ng Diyos, kailangan natin palaging panindigan, panghawakan, gaya ng aming pinapamala sa iyo at naway na nakikita mo na ang Panginoon ay nag-iingat sa kanyang mga anak. At gaya ng ginawa ng mga magulang ko sa amin, ay pinapamahagi ko rin naman sa iyo. Upang ikaw naman ay dumating ang panahon, ay pamahagi mo rin sa iyo magiging pamilya sa magiging anak mo. At pinapagpasalamat mo sa Diyos dahil siya yung lumaki ng may takot at may tiwala sa Panginoon. Kaya masasabi ko, panatag ang loob ko ng aking mga anak ay ingatan ko. Kaya ikaw rin ay magkakaroon ng mga kaibigan, kaya magkakaroon ka ng pamilya, pagdating ng panahon. Yung mga sinasabi sa iyo ng mga lola mo, mga tiyain mo rito sa Hong Kong, ay mapalad ka ay napakarami nila at marami kang matututunan sa kanila. Mga bagay na hindi mo maliliit, pero ito'y magiging malaki, mapapalayo, magiging malawak ang iyong pangunawa kapag nakikinig ka sa matatanda. Para ka rin namuhay ng buhay na meron sila at nadagdagan ang iyong kaalaman. Kaya kung ito iyong ipapamuhay, siguradong hindi ka mawawala at yung mga anak mo o magiging pamilya mo, ang natin ay hindi rin mawawala. Lalo pang pagpapalayo ng Panginoon. At gagamitin ka ng tuluyan ng Panginoon dahil alam niya, hindi ka mawawalay sa kanya. At hindi lalo mag-aalala si mama mo at hindi siya pupunta at babalik panahon dun sa bahay mo. Okay po yung anak ko. Hindi na siya magkakaroon ng ganyang klaseng anxiety na
iisipin niya kanya lagi. Dahil alam niya, nasa mabuti kang kamay, nasa kamay ka ng Panginoon Diyos. Kaya yun lang ang may mabahagi ko sa iyo. At naway panghawakan mo ang salita ng Diyos, pagpalain ka, ingatan ka, gabayan ka niya. At yung mga sinasabi sa iyo ng yung mga lola at mga tiya at mga ate, pakinggan niyo. Walang mawawala sa taong marunong. Amen. Kaya yun. Maraming salamat po, Pastor, sa ito. At nawa maging inspirasyon mo din itong awitin na ito. Ang kunin mo. Para Kukunin ko daw muna para di ka magtapos. para hindi siya. We ride ahead of the moon, we praise the rising sun. Comfort me, hold the pain and Kumpay. Kumpay, kapusis eh. there's no other hope that I can lean upon. Hindi may anak sa Lead me on, lead me on. May binibinta ko sa patos. Hindi siya nagtapos. 1.8 yung presyo niya. Binibinta ko lang 200. By me Puti siya across siya. the lonely roads that I may face. Ay, kasya yan My din. arms and let your Tama ka. hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my life.
Ay, ito ibibigay ko din sa iyo pa isang verse na galing. Kala ko yung cellphone. Bakit hindi tatagol niya ako? Ito isang verse na ipapababo sa iyo, yung Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents. Obey your man. In the earth, instead, bring them and then training in the instructions of them. Happy birthday. I would like to bid you a happy birthday, and I pray to God that you guide him through all your journey, and give you a future. And don't forget to follow the advice of your parents. Be a good brother to your brothers, and be a good servant of our God. That's all. This is a very simple gift from me. I bought it last night, and I know it is very simple, but the meaning of this is actually Tissue. Sino ba this? Okay, this is a very simple gift, but the price is not really expensive. But I would like you to know that this gift in the bags, of course. The meaning of this is this is the meaning of that is tentativeness, caution, uncertainty, and an increase of freedom and creativity. That gift is lapis na nga lang yun. Joker man ka, joker. Why the pensioners of the kids in the school? Because they draw and erase. Nahirapan na. Para malaman, para katama nila ang mali. Balis na tuloy sa 10 minutes. Ingat din kayo. This is the meaning. Ang ating mahalaga. Yun ang importante doon. Yung lapis na yan ay ready to write na, like you. Ngayon, 21 ka na, ready ka na sa panibagong yung buhay mo. Ang lapis ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon na hindi lahat, na pwede kang gumawa ng mali, pero hindi doon sabihin, ay gagawin mo na lahat ng mali. So, pwede mo i-correct kung ang pagkakamali mo yun sa buhay. And the last word is this. The last word, ayaw na Gawa ng message si Chang. Ito yung last na natatapos na ang oras. Hoy, kang kilala. Inubos mo daw Chang ang oras. Lalabas na yata si Ate Tess. Kaya ba may anino sa dito? Kaya ito na lang yung sa message ko talaga. Nawala na te. Nawala na. Rewind. Last na talaga, last na. And the important thing is not to give up and keep striving until we get our desired results. That's all. Thank you. Hello, happy birthday, Kuya. Well, I'm not prepared, you know, because message me, you got something for Kuya Jay. The meaning of this, we are not related to the blood. Ang hirap kasunod dun, ang hirap. Hindi naman tayo related sa dugo, gano'n. Islam. Sa blood or ano. Etong gift ko is, hindi naman ako kasama lagi.
winter ngayon, so to keep you warm. Kasi warm ng mama mo. Pero, lalo sa kunaan, nakapaglalawig ka dito sa atin. Ate? Yan, para naigsan yung lamig. Happy birthday, kuya. Nag-bless sila. God bless you.